Dito muna tayo. Puntahan natin yung tumatakbo ng pagkasenador pero binabastos ang Senado. Ay, hindi. Hindi si Kuya Willon. Yun ay si Kibuloy, mga kababayan, di ba? Oh, gustong tumakbo na maging senador pero siya mismo binastos niya ang Senado. Pinapatawag siya para mag-explain, mga kababayan, doon sa mga kagaya ng mga seminay, kagaya ng mga kaso-kaso niya. Pero ano ginawa ni Buloyski? Binastos niya ang Senado. Hindi niya sinipot, di ba? Parang kay Kuya Will lang din ho, mga kababayan. Parang kay Kuya Will lang din po, mga kababayan, na tumatakbo po sa pagkasenador, no? Tumatakbo po para sa trabahong gumagawa ng batas, pero ayaw gumawa ng batas. Mga bossing, naloko na. Di ba? Ako ho naniniwala, pagpaumanhin nyo na po, no? Doon sa mga sumusuporta kay Kuya Will. Karamihan sa inyo hindi nyo naiintindihan kung ano talaga ang trabaho ng senador, which is ang protektahan ang mamamayang Pilipino sa pamamagitan po ng paggawa ng batas, no? Na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Hindi po ang senador ay, naghihirap, 5,000! Hindi po ganun. Nilalamig, bigyan ng jacket yan! Hindi po ganun. Yung mga ganong galawan ho, pang NGO po yun. Non-government organization po. Yung mga lugar na ganon, na baha, tara, magdala tayo ng box na makakain nila. Dahil nawalan sila ng bahay at kailangan mga madadaling lutuin. Di ba? Angeli Star at Imelda Tolentino. Pag senador ho, mga kababayan, uulitin ko, paggawa po ng batas na po protekta po sa mamamayang Pilipino. Ano po? Sabi dito, wawawi! Gustong maging lawyer pero ayaw gumawa ng batas. Napansin ko na din ho ito nung ibinlag natin nung isang araw, mga kababayan. Sabi dito, no, kung pwede kong i-check pag nanalo ako. Ayan. Dahil si Kuya Will, mga kababayan, ulitin ho natin, sa lahat ng interview niya, ang sinasabi niya, wala siyang plataforma de gobyerno pangsamantala. Wala silang plataforma pansamantala. Pagka nanalo daw ho. Saka daw po, mga kababayan. Pagka nanalo, saka natin asikasuhin yung plataforma de gobyerno. Paano nga yun, Kuya Will? Paano ka namin iboboto? Paano mo makukumbinsi ang isang Tina B, si Hazel Kirubin, si Haploid of UST, si Lilibet Moller? Paano mo yan makukumbinsi na iboto ka kung walang pagbabasihang plataforma de gobyerno mo? Di po ba? Tayong Pilipino, bumoboto po tayo ng magiging leader natin nung mga uupo po sa Senado, no? Sa pamamagitan po nung kanilang mga plataforma de gobyerno. Kung sino ang may magagandang mga plataforma de gobyerno, yun ang ating ihahalal. Yun ang itatala natin sa ating balota. Paano si Kuya Will? Walang plataforma de gobyerno. Saka na lang daw po kapag nanalo na. Paano natin kukumbinsihin ang sarili natin, mga kababayan, na iboto po si Kuya Will? Kung wala ho tayong pagbabasihan. Ano pagbabasihan natin? Bigyan ng 5,000 yan! Sabi ni Ma'am Maritel T, bigyan mo naman ako ng jacket, bigyan mo naman ako ng 5,000. Alam ko kung ano ang trabaho talaga ng senador. Kukunin ko yung 5,000. Kukunin ko yung jacket. Pero hindi kita itatala sa aking balota. Di ba? Anong pagbabasihan po natin? Yung giling-giling daw, sabi ni Tina B. Giling-giling lang yan sa Senado. Kapag kaho daw, nag-away-away.
yung mga senador, bigyan ng jacket yan. Di ba? Sabi ni Ma'am Imelda Tolentino, kaso nasa top 12 sa survey si Willie Kawasaki ang Pilipinas. Yun nga ho yung sinasabi ko ho sa inyo mga kababayan, mga boss, chief, amo, sir. No? Yung mga sumusuporta kay Kuya Will, pagpaumanhin nyo na po, mukhang hindi nyo alam ang ibig sabihin po, no, ng senador. Hindi po ito yung tao na kapag kinapus kayo, aabutan kayo ng 5,000. Batas po, batas, batas. Sabi ni Gio, nakakahiya na talaga ang politika sa atin. Sabi dito, kung pwede kong i-check pag nanalo ako, aalamin ko yung mga batas na, o yan, aalamin niya yung mga batas na. Ba't pa ako gagawa ng batas kung madami na palang batas na nagawa? Kaya patuloy po tayo, kaya po may Senado, mga kababayan, upang yung mga batas na may butas, no? Na ano ba magandang word doon? Na talagang sinusulit, hindi sinusulit, masyadong mabait kung sasabihin natin yung sinusulit. Yung mga loophole po ng batas na mga yan, mga kababayan, inaabuso po, lalo na ng mga mayayaman. Di po ba? Lalo na ng mga mayayaman. Yun ang dapat remedyohan din po at patuloy na pag-aaral po kung anong batas ang maaaring makapag-ahon sa kahirapan ng bawat Pilipino. Kung anong batas yung makakaprotekta sa bawat Pilipino para hindi maabuso yung kanilang karapatang pantao at kung ano-ano pa ho. Talagang napakadami niyan. Pero kung makikita ho natin, mga kababayan, madami pa din loophole yung mga batas na nagawa na. At meron pa din pong mga batas na kulang, no? Upang maprotektahan ang ating mga kababayan. Sabi ni Franco Sabala, matagal mo nang ginagamit ni Will ang mahirap para yumaman. Sabi ni Tina B, Kuya Will, Senator Kuya Will, my God. Kung ano lang po kung non-government organization lang po ang paplanuhin Kuya Will Sasamahan ko ho ito mga bossing. Ano po? Yung tipo ba? Oh Mark, may nasalanta ng bagyo doon sa parting south. O tara Kuya Will, puntahan natin. Halika Kuya Will. Puntahan natin at mamigay tayo ng jacket para doon sa mga nilalamig. Bigyan na din natin sila ng 5,000 para may panggasto sila dahil hindi sila nakakapasok sa trabaho sa panahon ng sakuna. Bigyan na natin sila ng mga box ng mga delata para may makakain sila. Dahil yung kanilang bahay ay nasalanta, nasira, nabaha. Yun ang tingin kong nababagay kay Kuya Will. Kung talagang pag-uusapan ho, mga kababayan, ay pagtulong sa ating mga kapwa Pilipino. Sabi ni Ma'am Imelda Tolentino, huwag nang dagdagan ang isang Robin Padilla sa Senado. Walang ginawa kundi magsuklay ng bigote. Correct! Alam niyo po, kung sakali man po, hindi pala rin si Kuya Will. Yung isa naman, yung si Ipe, mga kababayan, malabo namang manalo yun. Survey niya, napakalayo. No? Kapag hindi pinalad sa pagkasenador, ito pong mga artista. Iyan po ay dahil sa isang Robin Padilla, mga kababayan. Nadala na sa mga artista yung mga botante. Biruin mo, artista. Dati pa ho, ini-issue, di ba? Dati pa po sinasabi ng mga kapwa natin Pilipino, naku, artista, walang gagawin yan. Sinasabi naman ho natin lagi, mga kababayan, huwag nating lahatin yung mga artista dahil meron dyan karapat-dapat at maayos namang maglingkod. Kagaya ni sino ba to? Yung naging artista, yung tumatakbo ngayon dyan sa Quezon City. Si Aljo, yung asawa ngayon ni Maine,
Mendoza, mga kababayan, yun, magaling ho yun na congressman, mga bossing. Di ba? Sandali. Ano pangalan? Pangalan nun, isa-search ko lang. Oh, si Arjo Atayde, mga kababayan. Mahusay yun. Oh, hindi kagaya nitong mga ito. Etong mga to, alaws naman ho ito eh. Nakakagulat naman, Ma'am Jazz, yung inyong super sticker. Salamat po sa inyong super sticker, Madam. Si Arjo Atayde, maayos yun. No, kaya lagi ho nating sinasabi, mga boss chief, sir, hindi po lahat ng artista hindi mapagkakatiwalaan o hindi marunong magpatakbo sa gobyerno. Pero etong kay Kuya Will, alam natin at kitang-kita ho na si Tito Sen. O, di ba? Mahusay at maayos magpatakbo sa gobyerno. Ito pong mga bago, Robin Padilla, Kuya Will, Ipe. Saan pupulutin ho ang ating bayan yan, mga kababayan? Aba, si Ma'am Jazz naman, nagpapaulan pa talaga. Kanina, nagpadala na ng super sticker, nagpadala na naman ng super sticker. Salamat po, appreciated po, Madam. Tuloy natin to kay Kuya Will. Last, sabi ba't pa ako gagawa ng batas kung madami na palang batas na nagawa? Magdadagdag na naman ako ng batas? No? Katwiran ng TV host, senatorial bet na si Willie Rebillame. Yan ho talaga ang trabaho ng inyong tinatakbuhan. Kung talagang hindi nyo kayang gumawa ng batas, ayaw nyo gumawa ng batas, NGO ang nababagay sa inyo. Total naman, mukhang ang iniisip nyo sa pagiging senador ay mamigay ng 5,000, mamigay ng jacket. Di po ba? Sabi ni Bombi Deldacan, si Tito Soto, marami namang ginawa sa gobyerno. Correct. Kaya ho lagi nating sinasabi, mga kababayan, hindi po lahat ng artista ay sasabihin natin na BO magpatakbo sa gobyerno. Hindi po. Mahuhusay. Si Dan Fernandez, di ba? Kaya lang itong mga baguhan, simula nung kay Robin Padilla, tapos papasukan tayo ng Willie Rebillame, papasukan tayo ng Ipe Salvador. Hep hep! Hooray! O, di ba?